Nagtago sa Pilipinas pero hindi pa rin nakawala ang dayuhang nasa listahan ng Most Wanted Fraudster List ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Ang kanyang naging modus, alamin sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive! Pagkalabas sa isang kasino sa Pasig ng kanilang priority target, agad siyang in-intercept ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Where's your passport? Staying or any legal How? Okay. in a register. Can you tell us in camera that your name? Hindi na nakapalag ang Amerikanong 60 anyos, isa sa pinaka-wanted na personalidad sa Amerika sa larangan ng fraud. You are from Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit. You are under arrest pursuant to the warrant of deportation issued against you. Sa sobrang laki ng kanyang nagawang panluloko, nailagay siya sa Most Wanted Fraudster List ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Ayon sa Immigration Fugitive Search Unit, nakatangay ang suspect ng di bababa sa $2 billion o 121 bilyong piso mula sa kanyang mga nalokong biktima sa Amerika. Nag-organize siya ng isang scheme upang maloko itong mga tao sa Amerika na maging miyembro or bumili ng insurance sa kanyang healthcare na in-establish sa Amerika, kung saan walang katumbas na serbisyo na binibigay. Pahirapan ang paghahanap sa suspect na nakapasok sa Pilipinas bago mailabas ang kanyang warrant. Sinusundan natin yung mga bahay niya sa mga exclusive villages, pati yung mga condominiums niya. So medyo challenging kasi nga hindi naman basta-basta yung pagpasok sa mga ganong uri ng mga locations. Palipat-lipat na siya ng kanyang pinagtataguan. Kagabi, tuluyang na-deport ang suspect pabalik ng Amerika habang bantay sarado ng mga agents ng US Federal Bureau of Investigation. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Bukod sa ilang napagtibay na kooperasyon at ugnayan, idinulog ni Pangulong Bongbong Marcos kay Russian President Vladimir Putin ang 24 na Pinoy na nakulong sa Russia. Kasunod niyan, palalayain na umano ang mga Pinoy na posibleng biktima ng illegal recruiter. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia, may isinangguni ang Pangulo tungkol sa 24 na mga Pinoy na nakadetain sa Irkutsk, Russia. Hindi naman sila nakasuhan. We can find a way that they be we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia. Nagulat daw si Putin nang malaman ito, pero mabilis namang umaksyon ang Pangulo ng Russia. Nung dinner, gabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. He said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng biktima ng illegal recruiter ang mga Pinoy. Ang naging problema nila was immigration. So sabi ni President Putin sa akin, sabi niya, hindi naman sila ang hinahabol namin. Hinahabol namin yung mga illegal recruiter. Yun ang kinakasuhan namin. At saka yun talaga mabigat ang kanilang kaso sa akin. Bale victims of human trafficking, sir? Yes, something like that. Ang magandang balita, ayon sa Pangulo, ire-release at ipapadeport na ang 24 na Pinoy at inaasahang makakauwi ng Pilipinas bukas. Wala nang ibinigay na dagdag na detalye kung taga saan ang mga Pinoy na dinetain sa Russia. Kahapon nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan Expo International Exhibition Center. Kabilang sa mga naging prioridad sa summit ang kapayapaan, seguridad at ekonomiya ng ASEAN at Russia. Mula po rito sa Kazan, Russia, is Kasani Rosia, Tina Panganiban Perez. Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may bagyong nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Naging bagyo na po yung low pressure area na minomonitor sa labas ng PAR kahapon. Huli itong namataan kanina sa layong 1,735 kilometers silangan ng Eastern Visayas.
pa-west-northwest ang kilos nito sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa latest track ng Pag-asa, posibleng bukas ng gabi o linggo ng umagay nasa loob na yan ng PAR at tatawaging Bagyong Francisco. Maaaring lumakas pa yan bilang tropical storm o typhoon sa mga susunod na araw. Sa ngayon, mababa pa rin ang tsansa nito maglandfall o tumama sa lupa pero posibleng lumapit sa Northern Luzon sa Martes o Miyerkules kaya hindi rin inaalis ang posibilidad na magtaas doon ng wind signal. Kahit hindi maglandfall, pwedeng hatakin at palakasin ng bagyo ang habagat kaya uulanin ang maraming bahagi ng bansa simula ngayong weekend hanggang sa susunod na linggo. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan sa Visayas at Caraga. Pagsapit ng hapon, may tsansa rin ng ulan sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa linggo, Mother's Day, may kalat-kalat na ulan sa Western Visayas, Soc, Samgen, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Palawan sa umaga. Pagsapit ng hapon, halos buong bansa na ang ulanin, may heavy to intense rains kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, posible ang pag-ulan ngayong weekend, lalo bandang hapon at pwedeng maulit sa gabi. Sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, napag-uusapan kung posible nga bang magpa-inhibit ang isang senator judge. Lalo't may ilan sa kanila ang kilalang kaalyado o kritiko ng bise. Ang pananaw ng isang legal expert at paano inaksyonan ng mga nakaraang impeachment court ang issue. Sa pagtutok na ito ni Sandra Ginaldo. Nakapanumpa na ang mga senator judges na magiging patas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi rin maikakailang may mga senador na kaalyado ni Duterte at meron din namang mga kritiko nito. Napag-uusapan tuloy, posible kayang humantong ito sa pagpapa-inhibit sa ilang senator judge. Ayon sa isang professor ng constitutional law sa University of the Philippines, pwede itong gawin pero hindi pwedeng ipilit sa isang senator judge. They can do that. Kasi kahit sa ordinary trial naman kung mayroong grounds to inhibit, you raise it. Pero in the end, parang yung decision sa doon sa judge na pinapa-inhibit. Noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, tinangka ng mga abogado ni Corona na ipa-inhibit ang dalawang senator judge. Unay si Senador Franklin Drilon dahil sa tila pagkiling umano sa prosecution panel. At sumunod, si Senador Edgardo Angara dahil sa umano'y conflict of interest. Parehong itinanggi ni na Drilon at Angara ang aligasyon. Pero sabi ng nooy presiding officer na si Senador Juan Ponce Enrile, hindi niya ito pwedeng aksyonan at ang huling pa siya ay nasa senator judge. I cannot act on that, my God. Sa huli, tumanggi si Drilon at Angara na mag-inhibit. Ang usaping ito, lumutang na rin nung nakaraang taon sa unang impeachment ni VP Sara. Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte. Pero sabi noon ng bise, hindi niya gagawin ito. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against Inday Sara. Ang nooy tumayong presiding officer na si Senator Chis Escudero, nagbigay din ng opinyon nung nakaraang taon. Desisyon nila kung mag-i-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Si Escudero tinitingnan ng mayorya bilang posibleng ihalal na presiding officer ng impeachment trial ayon kina Senador Panfilo Lacson at Tito Soto. Sa panahong masasabing manipis pa rin ang agwat ng bilang ng majority at minority senators, nangangahulugan ba itong mananatili sa pwesto ang presiding officer kahit mapalitan ang Senate President? They picked Escudero. Tapos natanggal si Gatchalian. Hindi automatic yun. Is that what you're saying? That's not automatic. Pero,
Pag natanggal mo na yung sigat-sigat, that means nagpalit na ng balance of power, in which case, pwedeng palitan, mag-re-elect ng presiding officer. So that can happen. Kaugnay naman sa panukala ni Lacson na gawing impeachment manager si Senador Kiko Pangilinan, sinabi ni Pangilinan na naimongkahin na ito ng Senate President pa si Soto, pero pag-uusapan muna daw nila ito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sinalubong ng 4 na warship ng China ang barko ng Pilipinas na papunta sa Baho de Masinloc. Sa pambihirang pagkakataon ay nadokumento ng media ang pagtugon sa ganyan ng warship ng Pilipinas na nagpalipad pa sakay nitong helicopter. Nakatutok si June Veneracion. Mula isa ay naging 4 ang warship ng China na sumalubong sa BRP Diego Silang kaninang umaga. Habang papunta ang huli sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, nagpalitan ng radio challenge ang dalawang puwersa. Chinese warship, you are advised to leave immediately. Stay clear from our passage. Isa laban sa 4, pero hindi pa rin nagpatinag ang BRP Diego Silang. Itakda ang 15 minuto handaan sa paglipad ng sasakyang panghimpapawid. Habang tumatakbo ang warship ng Pilipinas sa bilis na 18 knots, ay pinalipad dito ang sakay ng Agusta 109 helicopter. Philippine Navy warship 7, your helicopter enters into the territorial airspace of China's Hualien Dao without the approval of the Chinese government pose a threat to our security. Otherwise, we will take a measure. This is Philippine Navy Warship 7 conducting lawful operation. You are advised to leave immediately. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Kabilang ang GMA News sa mga media organization na binigyan ng bihirang pagkakataon para maidokumento ang maritime patrol ng isang warship ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ilang oras nang nagbabantay ang PLA Navy Warship 554 sa bawat galaw nitong aming sinasakyang BRP Diego Silang. Ang aming distansya ngayon mula sa Baho de Masinloc ay nasa 27 nautical miles. At sa kabila ng presence ng Chinese warship na yan, ay patuloy pa rin ang paglalayag nitong barkong pagdigma ng Philippine Navy para magsagawa ng maritime patrol malapit sa Baho de Masinloc. Patuloy na sumabay sa paglalayag ang Chinese warship 554, pero nakalapit ang BRP Diego Silang ng 20 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Your Philippine Navy will continue to assert our maritime rights and jurisdictions over Baho de Masinloc to ensure that we exercise sovereignty over waters that belong to the Filipino people. Ang Navy helicopter nakalipad naman sa ibabaw ng Baho de Masinloc sa taas na 300 feet. We observed that the structure previously reported or was already gone. Practically, wala na pong laman, wala na po yung structure na report po dati. Nagpalipad din ng eroplano ang China at nagmasid sa ibabaw ng Philippine Navy helicopter sa taas na 17,000 feet. Natapos ang misyon ng BRP Diego Silang nang walang masamang nangyari. Kahapon ay nasubok na ang Agusta 109 helicopter sa huling araw ng Maritime Cooperative Activity o pagsasanay ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard kasama ang kanilang counterpart mula sa US Coast Guard. Pero kapag may pagkakataon, meron din naman konting pamparelax gaya ng open water swimming. Sabi nga nila, a fit body, a sound mind is a steadfast warrior. Nagtapos din kahapon ng Salaknib 2026 kung saan sumailalim sa halos 3 buwan na pagsasanay ang nasa mahigit 7,000 sundalo mula sa Pilipinas, Amerika, Japan, New Zealand at Australia. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Magkakasa ng malaking rally sa EDSA ang 4 na malalaking religious groups sa June 28. Binuo nila ang White Ribbon Movement, isang pagkilos kontra katiwalian. Nakatutok si Ian Cruz. Lahat ng sangkot dapat managot. Nagsama-sama ang 4 na malalaking religious groups para buuin ang White Ribbon Movement, isang kilosang kontra korupsyon na walang sisinuhin o papanigang personalidad. Isang malaking rally na tinawag nilang White Ribbon Movement March ang itinakda nila sa June 28 sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasama rin nila ang ilang civil society groups.
Inaasahang nasa 10,000 katao ang dadalo sa pagtitipon upang magdasal at ipahayag ang mga saloobin ukol sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Pagpapatuloy daw ito sa trillion peso march na una ng nangalampag kontra korupsyon ukol sa flood control scam. The Filipinos, tayong lahat, deserve a better future. And we believe, no, that a better future can only be achieved through better politics. Politics that serves the people's interest, protects human dignity, and is guided by justice rather than greed. Ang daming mga Pilipino ngayon, subalit ang karamihan ay natutulog. Hindi sinusuportahan ang tama. So ang kailangan po natin ay gumising tayo sa katotohanan. Wala ho tayong pinapanigan, wala tayong sinasamahang pinapanigang politiko o political position, kundi ang ating sinasamahan ng ating mga kababayan, naghihirap ang mga mambayan. Ilan sa mga pangunahing panawagan nila, wakasan ang korupsyon, litisin ang makatotohanan ang mga sangkot sa katiwalian, suportahan ng tunay na anti-political dynasty bill at ipatupad ang reforma sa eleksyon. Ayon sa mga grupo, ang paghahanap ng pananagutan, walang pinipiling kulay, kailangan lahat ay singilin at walang pagtatakpan. Pero paano kung may magpuntang politiko sa kanilang pagtitipon? We will not be inviting personalities na mga nasa politika sa taas ng entablado. Pero welcome ang lahat, no? Itong White Ribbon Movement, no, ay panawagan sa lahat ng may galit sa korupsyon at mayroong adhikain for good governance. Maging anumang kulay. Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Nag-walkout sa kanilang mga klase ang mga estudyante at guro ng Ateneo de Manila University. Panawagan nila, hustisya para sa mga atinistang sina Rene Paterbonia at Divine Adili. Nakatutok si JP Soriano. Sa unang araw ng summer classes sa Ateneo de Manila University sa Quezon City, may mga estudyanteng nag-walkout sa kanilang mga klase para manawagan ng hustisya sa pagkamatay ng mga kaeskwelang sina Rene Paterbonia at Divine Adili. Kahit bumuhos ang malakas na ulan, hindi sila natinag. Ang kanilang panawagan, Ateneo, you can do better. Ayon sa mga mag-aaral, binigo umano ng pamunuan ng Ateneo de Manila ang mga kaanak nila Rene at Divine, pati na rin ang buong Ateneo community. Namatay ang dalawa sa gitna ng training ng Ateneo basketball team sa Aurora noong 1 linggo. Whether it's a change in leadership, kung kailangan man pong baguhin yung mga tao na nakaupo, or kung yung tao mismo na mga nakaupo ngayon from Father Bobby down to the directors, kung kailangan po talaga ng pagbabago. Di raw sapat ang simpleng pagluluksa. Because we're expecting so much from an institution which, in hindsight and history, especially in the Philippines, we have played a big part in not only forming leaders who have not only the dignity but also the respect for life. Ngayong araw din ang graduation sa universidad, kaya ang graduate na si Bonnie dumalo sa rally ng suot pa ang kanyang toga. We want a genuine system where we can be heard. Otherwise, something like Rene Divine's death could happen again. Hinihinga namin ng reaksyon ang pamunuan ng Ateneo de Manila University, pero nauna nang sinabi ng kanilang management na iniimbestigahan na ang mga nangyari at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa NBI at PNP. Sa Talacogon, Agusan del Sur, patuloy ang pagdagsa ng mga nakikiramay sa burol ni Rene. At ngayong paparating na ang Father's Day, lalong dama ng kanyang ama, ang pangungulila. Siyempre, nag-Father's Day, tapos nito ang mangyari kay Rene. Siyempre, malungkot. Dahil, mag-Father's Day, wala na siya. Yan nga, kalungkot. Masakit na masakit talaga. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Naghamon ng drug test si Davao City Representative Pulong Duterte kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ito ay matapos siyang tawaging sabog ni Remulla. Kaya niya nasabing may warrant of arrest na umano
ang International Criminal Court para kay Senador Bongo. Sabi ni Congressman Duterte, baka nagkakamali ng tinutukoy si Remulla at ang gustoan niyang sabihin ay yung mga nasa Malacanang. Kung gusto raw talaga malaman ni Remulla kung sino ang sabog, magpa-hair follicle drug test daw silang dalawa, kasama ang kanyang pamilya, pati ang kanyang boss. Ayaw na magkomento ni Remulla sa bagong pahayag ni Congressman Duterte.